Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay naisip ni Xu Jingming na ang 1 cubic meter na space ring ay mayroong opisyal na presyong 50 million daksha currency, dahil dito ay naisip din niyang sincere sa paghingi ng paumanhin sa kanya ang supply base, at agad na niyang sinabi kay Chief Manager Wang na tinatanggap niya ang regalo, gayon na din ang paghingi nila ng paumanhin. Sinabi naman ni Manager Wang Chuang na ngayon ay hindi na siya magtataka kung bakit naging isa siyang disipulo ni Din Yang. Bukod dun ay mapagpatawad din ang ating bida, sabay sabi na minsan na ding nag-training si Liu Ming sa kanilang supply base dati, at nagpatuloy nga ang pag-uusap at kwentuhan nila. Sa sumunod na eksena sa isang kwarto sa supply base, ay naisip ng ating bida na maganda talaga umano ang kwartong nakuha niya dahil sa binigay sa kanyang black gold card, naisip din niyang hamak na mas maganda pa ito kumpara sa villa na kanyang tinutuluyan sa paaralan. At sa unang pagkakataon nga daw ay makakapagpahinga na siya ng maayos, matapos ang mahigit isang buwan niyang training. Naalala nga din niya ang isa sa sinabi ni Chief Manager Wang, na sa susunod na mayroong mangyaring hindi inaasahan, ay maaari siyang makontak ng direkta ni Xu Jingming, at sinabi ding sa Yuanshui City ay mayroong impluensya ang bawat niyang salita, at naisip nga ni Xu Jingming na ibang-iba talaga ang sitwasyon niya sa iba dahil sa kanyang background o dahil sa disipulo siya ni Din Yang, bukod doon ay dahil na din sa kanyang talento at abilidad. Pero kung isang pangkaraniwang pick ng second rank nga lang daw siya, ay tiyak na hindi ganito kaganda ang magiging pagtrato nila sa kanya. Naisip din niyang ang space ring ay kailangan ng spiritual imprint upang ganap niya itong magamit, at dahil sa ang kanyang current spiritual power ay umabot na sa 972, ay naisip din niyang nahijitin na niya ang nasa 600 o 700 na pangkaraniwang upper second rank na ability user, kaya naman magiging madali na lang din daw ang pag-imprint ng kanyang spiritual power. At matapos nga ang kanyang pag-imprint ng spiritual power, ay sinabi ni Xu Jingming na ngayon ay kaya na niyang ilabas ang anumang bagay sa loob ng space ring sa pamamagitan lamang ng kanyang isip, at anumang bagay na kanyang mahawakan ay maaari na niyang ilagay sa loob ng kanyang space ring. Kaya naman kahit hindi nito kayang maglaman ng mga buhay na nilalang, ay naisip niyang ang space ring ay talaga namang isang convenient na kagamitan. At habang sinusubukan nga niya ang space ring ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Din Yang, agad niyang sinabi na nakalabas na siya ng wilderness zone at kasalukuyang nagpapahinga. Bukod doon ay sinabi nga din niya ang patungkol sa mga nangyari sa kanya habang nasa Yuanshui City siya. Kasama na dito ang pagtatangka nilang ma-ambush ang ating bida at ang pagbibigay ni Chief Manager Wang Chuang ng space ring sa kanya. Matapos itong malaman ni Din Yang ay masyado ang kanyang galit at sinabi na mga lapastangan ang nagtangkang mang-ambush sa ating bida, at ang pagbibigay nga daw ni Chief Manager Wang ng space ring sa ating bida ay ang pinakamababang halaga talaga bilang compensation kay Xu Jingming. Sinabi nga din ni Din Yang na pag mayroong nangyaring masama sa ating bida, ay sisiguraduhin niyang wawasakin at papatagin niya ang kanilang supply base, kaya naman natahimik at natawa na lang si Xu Jingming. Sunod ay tinanong nga ni Din Yang kung bakit hindi tinuloy ng Elite Tiger Shard Squad ang pag-ambush sa kanya, at kung bakit sila umatras bago pa man makapaglaban. Sinabi naman ni Xu Jingming na ngayon ay nasa peak o upper second rank na siya, at malamang umano na napag-alaman nilang mas malakas siya sa kanila, at dahil sa hindi nila inaasahan ang lakas niya, ay minabuti nilang wag nang ituloy ang pag-ambush. Masyado naman ang gulat ni Din Yang nang malaman na nasa upper second rank na si Xu Jingming, at agad tinanong kung paano yun nangyari dahil mahigit isang buwan pa lang siyang nag-training sa wilderness zone. Sinabi lang naman ni Xu Jingming na naabot nga lang daw niya ang upper second rank nitong mga nakaraang araw. Dahil dito ay masyado ang tuwa at tawa ni Din Yang, at habang masyado nga ang papuri niya sa ating bida, ay sinabi din niyang mas mabilis pa ang progress ng cultivation ni Xu Jingming kumpara sa kanya dati, sabay tanong kung kailan niya balak bumalik, dahil nais nga daw ni Din Yang na personal nilang ipag-celebrate ang kanyang pag-rank up. Sinabi naman ni Xu Jingming na plano niyang bumalik bago mag-umpisa ang klase, ngunit habang nananatili nga daw siya dito sa Yuanshui City, ay nais niyang pasukin ang advanced area ng wilderness zone. Sinabi din niyang mataas na ang proficiency niya sa Thunder Dash, kaya naman maging ang mga 4th rank na mababangis na halimaw ay malamang sa hindi na siya kaya pang habulin, at kung sakali nga daw na makatagpo siya ng 5th rank na halimaw, ay maaari naman niyang gamitin ang Blood Rage Pill upang makasurvive, kaya wala umanong magiging problema kung susubukan pa niya ang kanyang swerte sa wilderness zone, nang sa gayon ay makakuha pa siya ng karagdagang experience.
Dahil sa kumpiyansa si Xu Jingming na walang mangyayari sa kanya ay agad naman siyang pinayagan ni Din Yang. Gayunpaman ay pinaalalahanan pa din siyang mag-iingat palagi, sinabi naman ni Xu Jingming na nauunawaan niya at doon na nagtapos ang kanilang usapan. Samantala sa bahay naman ni Din Yang, ay agad na napansin ni Uncle Fu na masaya si Din Yang, at sinabi na matagal na nang huli niyang makita na ganito kasaya si Din Yang. Agad natawa si Din Yang at natutuwa nga niyang sinabi na hindi lang basta maganda ang pinapakitang resulta ni Xu Jingming sa kanyang training, dahil ngayon ay nakapasa na din siya sa real combat test. Bukod doon ay mabilis nga din daw ang pag-rank up ni Xu Jingming, at tila isang cheat code nga daw kay Xu Jingming ang kasabihang buhay at kamatayan ang nagpapalakas sa mga cultivator. Samantala sa wilderness zone naman sa Forest Mountain Range, ay iba't ibang pag-alulong ang naririnig ng ating bida habang siya ay naglalakad, at naisip na din niyang nagmumula sa iba't ibang direksyon ang mga naririnig niyang pag-alulong, at kumpara nga daw sa Ruin Town ay mukhang mas madaming resources siyang makukuha dito mula sa mga mababangis na halimaw. At matapos nga niyang matapakan ng isang sanga habang naglalakad siya, ay sunod-sunod na pag-atake mula sa mabangis na halimaw ang mabilis nagtungo sa kanyang direksyon. Kaya naman agad niyang ginamit ang Thunder Dash at kanyang abilidad upang makaiwas, at hindi nga niya lubos akalain na sobrang talam ng naging pag-atake ng halimaw na kanyang naiwasan. Matapos makita ni Xu Jingming ang halimaw ay sinabi niyang isa itong Gale Terror Wolf. Ayon din sa kanya ay isa itong third rank na halimaw, at tulad ng mga ability user ay mayroon din itong espesyal na abilidad. Naisip din niyang isang wind type ang halimaw na ito. At kung pagbasehan niya ang puwersa ng wind blade na ginamit ng halimaw sa pag-atake, ay masasabi niyang isa itong mid-third rank, gayunpaman ay hindi naman siya kinakabahan, bagkus ay iniisip nga niya kung ilang ability points ang kanyang makukuha mula sa halimaw na ito. Pero bago pa man siya maglunsad ng pag-atake ay mayroong sumigaw at sinabing nakita na nila ang Gale Terror Wolf, at sa paglingon nga ng ating bida ay nakita niya si Jiang Chushan kasama ng kanyang cameraman at mga bodyguard, na nagsasabing ang Gale Terror ay isang mid-third rank, at ang halimaw nga na ito ay karapat-dapat na mapunta kay Jiang Chushan. At habang palapit nga ang mga ito kay Xu Jingming, ay naisip niyang maliban kay Jiang Chushan ay third rank silang lahat, sabay tanong sa kanyang sarili kung nais ba nilang agawin ang Gale Terror Wolf sa kanya. Ayon sa author ay mayroong rule sa wilderness zone, at ito nga ay pag-aari ng unang nakakita ang anumang halimaw o resources sa lugar. At pag may sumubok na umagaw sa mga ito, ay hudyat na ito ng panunukso. Sinabi din ni Jiang Chushan kay Captain Wang na tulad ng sinabi niya dati, ay ayaw niyang nang agaw ng pag-aari na ng iba lalo pa at mayroon silang camera na nagre-record sa lahat ng bawat nilang galaw. Sinabi naman ni Captain Wang na hindi naman matatawag na pagnanakaw ang gagawin nila, kundi ay pagtulong sa mga mahihinang nilalang tulad ng ating bida. Sinabi din niyang isa lamang daw second rank na adventurer ang ating bida, at ang na-encounter niyang halimaw ay isang third rank, kaya naman sa critical na sitwasyon tulad nito, ay maaari silang makialam at gawing dahilan ang pagnanais tumulong upang mailigtas ang ating bida. Sabay sabi ding magiging magandang content ito para kay Jiang Chushan. Sinabi naman ni Jiang Chushan na hindi niya kailangan ng peking ganap sa kanyang mga video, at napansin nga din daw niyang kalmado naman ang ating bida, kaya hindi nila kailangang makialam at tumulong, dahilan upang mainis si Captain Wang kay Jiang Chushan. Sinabi naman ng isa na si Jiang Chushan ang nagpapasahod sa kanila, kaya naman kailangan nilang sundin ang nais niya, dahilan naman upang sabihin ni Captain Wang na kung ganun ay maghanap na lamang sila ng ibang mabangis na halimaw, at agad na din niyang sinabi na mas mainam kung umalis na sila. Sa kanilang pag-alis naisip ni Xu Jingming na may magandang personalidad at ugali daw pala si Jiang Chushan, at hindi nga niya ito inaasahan sa isang sikat na social media influencer. Gayunpaman, ang team captain nga daw nila ay nagpakita ng pagkainis kay Jiang Chushan, kaya naisip din ni Xu Jingming na mukhang hindi ganap na kontrolado ni Jiang Chushan ang kanyang grupo. Agad namang sumugod ang halimaw patungo kay Xu Jingming. Pero madali naman niya itong naiwasan at napansin nga niyang hindi basta-basta naglunsad ng pag-atake ang halimaw nang mayroon pang mga third-rank ability user sa paligid, pero pag-alis nila ay muli nitong pinakita ang kanyang bangis. Naisip ni Xu Jingming na masyadong arogante ang halimaw na ito, at mukhang minamaliit nga din daw siya ng Gale Terror Wolf, kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang electric gale break upang atakihin ang halimaw, at matapos na lang ang isang pag-atake ay agad itong namatay.
agad din siyang nakatanggap ng system notification patungkol sa napatay niyang halimaw, at 34 ability points. Naisip naman ni Xu Jingming na hindi na umano masama ang 34 points para sa napatay niyang third rank na halimaw, at gugugulan nga daw niya ang natitira pa niyang 10 araw sa pagpatay ng mga halimaw upang makaipon ng mas madami pang ability points sa kanyang system. At makalipas nga ang 7 araw ay patuloy pa din sa paghahanap at pagpatay ng halimaw ang ating bida, at matapos na siyang maglunsad ng pag-atake sa grupo ng mga halimaw ay nilamon ng kidlat ang mga ito at agad bumagsak. Hindi naman lubos akalain ni Xu Jingming na hindi namatay ang mga halimaw sa kanyang pag-atake, pero matapos siyang makalapit ay hindi na umano siya magtataka, dahil ang mga halimaw na ito ay ang mga third-rank Giant Strength A pack, kilalang mayroong malakas na depensa. Gayunpaman ay wala naman siyang balak na pakawalan ang mga ito, at matapos nga niyang balutin ng kidlat ang kanyang sibat, ay mabilis at isa-isa niyang inatake ang mga halimaw, hanggang sa tuluyan nga niyang mapatay ang lahat ng mga ito. Nang buksan ni Xu Jingming ang kanyang system, ay napansin niyang mayroon na siyang naipon na halos 3,000 ability points, at mukhang sapat na nga daw ito upang matuto siya ng S-rank na combat skills pagbalik niya ng paaralan, sabay sabi ding matagal na niyang gustong matuto ng mga S-rank na abilidad. Hanggang sa bigla nga siyang nakarinig ng distress signal mula sa kanyang satellite smartwatch, kaya naman agad niya itong binuksan upang alamin kung anong nangyayari. Samantala sa isang parte naman ng wilderness zone ay mabilis na lumulundag si Jiang Chushen mula sa mga sanga ng puno, at sa kanyang likuran ay nakasunod ang isang dambuhala at mabangis na halimaw. Naisip ni Jiang Chushen na nagkahiwa-hiwalay umano sila ng kanyang mga kasamahan dahil sa 4th rank na halimaw na kanilang nakaharap, at matapos siyang mahiwalay sa kanyang mga kasama ay nakatagpo naman siya ng isang 3rd rank na mabangis na halimaw, at ito nga ay ang kasalukuyang humahabol sa kanya na isang Berwing Dragon, kaya naman ayon din kay Jiang Chushen ay isa itong malaking problema. Habang patuloy na tumatakbo ay naisip ni Jiang Chushen na anumang halimaw na mayroong dragon sa pangalan, ay sadyang mabangis kumpara sa iba at wala ding awa, at dahil sa isa lang siyang mid-second rank ay nasa mapanganib na sitwasyon siya ngayon, dahil kahit pa uminom siya ng Blood Rage Pill ay hindi niya ito kayang talunin. At ang tanging pag-asa na nga lang daw niya ngayon, ay mapansin ng ibang ability user squad ang pinadala niyang distress signal, nang sa gayon ay mayroong tumulong at makapagligtas sa kanya. Pero masyado nga ang kanyang gulat nang makita niyang isang malawak na damuhan na ang nasa kanyang harapan, dahil pag wala ng mga punong haorang sa malaking halimaw ay tiyak na madali na siyang mahahabol nito, at habang iniisip niyang wala na siyang iba pang matatakbuhan, ay tila isang kidlat ang bilis ng paggalaw ng ating bida na agad nagtungo sa harapan ng mabangis na halimaw, at matapos nga siyang makita ni Jiang Chushen ay agad niyang nakilala ang ating bida.